Libak Municipal Hall, Province of Sultan Kudarat. So mula dito sa Libak, Sultan Kudarat, ay puntahan din natin ang bayan ng Kalamansig, Sultan Kudarat. Paggas lang tayo dito sa Petron Gasoline Station. So ngayong araw ay babiyahe tayo mula dito sa Libak and Kalamansig papunta doon sa Senator Ninoy Aquino, Bagong Bayan and Isulan, Sultan Kudarat. So sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang status ng daan at ipapakita ko din sa inyo ang mga magagandang tanawin na ating madadaanan. Welcome to Kalamansig. Tignan nyo guys, ang lalaki ng mga puno ng kahoy dito sa gilid ng kalsada. Napakasarap kaya dito magtambay, malilim. So kung pagod ka sa biyahe, pwede ka magtambay dyan sa ilalim ng mga punong kahoy. Malalaki yan guys. Pati yung mga beach resort nila dito sa Libak at saka sa Kalamansig, masarap magtambay. So dito guys, planta ng National Power Corporation. Tapos mayroong palikong daan dito sa harap ng NPC. Yan po yung papasadahan natin mamaya papunta doon sa Senator Ninoy. Danan lang muna natin saglit ang Kalamansig. Welcome to Kalamansig. Ito po yung Kalamansig Municipal Hall. Welcome to Port of Kalamansig. Yan, may pantalan pa pala sila dito. Pasok na tayo sa kanilang public market. Senator Ninoy 53, Bagong Bayan 113, Libak is 8 kilometers. So kung magdiretso ka, papunta ito sa sentro ng Libak, South Upi, papunta doon sa Cotabato City, and mag-exit kayo doon sa Tenorio, Awang, Dato Uden, Sinsawat. So right turn po tayo dito guys, at ito yung papasadahan natin ngayong araw. Ito yung daan na nagkukunikta mula dito sa Libak and Kalamansig papunta doon sa Senator Ninoy Aquino. Kung itutuloy nyo pa din ay papunta din ito sa Bagong Bayan and Isulan, Sultan Kudarat. Napakagandang daanan nitong lugar na ito. Malilim, ang daming mga malalaking kahoy na nakapaligid. Hindi mo feel yung init ng panahon. Napakasarap pag ganito palagi ang ating biyahe. Maraming mga malalaking kahoy sa gilid ng kalsada. Rubber plantation, kaya pala ayan no, ina-harvest na nila yung iba. Pag may nakita kayong may sugat sa puno ng rubber tree, yan, hina-harvest na yan nila. Dapat ganito pala yung proyekto, no? Double purpose. Maka-harvest ka ng rubber at nakatulong ka pa sa kalikasan. Sana ganyan ang mga proyekto ng ating pamahalaan, yung multi-purpose na mga project, lalo na pag puro environment. Hindi mo ma-feel yung init ng panahon. Nag-environment crisis na tayo guys. Konting ulan lang ay nagdulot ito ng matinding pagbaha dahil wala nang nagkukontrol sa watershed sa isang lugar. Guys, linya ng kuryente mula doon sa power plant ng Napocor para siguro
distribute yung extra, yung natitirang megawatts ng kanilang kuryente. NGCP yun guys, power plant ng NGCP. Ayan o. So ilalatag yung mga wire dyan para i-supply kung saan man yung probinsya na kulang ang kuryente. Biruin mo, meron palang daan dito sa gitna ng kagubatan. Yan dapat ang ginagawa ng ating pamahalaan, hindi yung sisirain na yung mga kalasada na pwede pa naman mapakinabangan. Dapat yung budget dyan ay ginagawa lang ng panibagong mga alternative roads, lalo na ang farm to market roads. Hindi yung ang ganda-ganda pa ng mga kalsada pero binabakbak na, di ba guys? Ang dami nating nakikita ng mga ganyan. Ay, kailan pa kaya matuto ang ating pamahalaan para masugpo ang korupsyon sa Pilipinas? Hirap kaya dito dati, no? Hindi pa na semento. Kawawa yung mga residente dati, pero ngayon guminawa na yung buhay nila dahil na konkreto na yung daan nila. Sana patuloy gumawa ang ating pamahalaan ng ganitong mga alternative roads para guminawa ang buhay ng mga mamamayan. Grabe, kapantay na natin yung mga bundok dyan sa gilid, tapos dito rough road. Tingnan natin kung ilang kilometro. So mula doon sa highway 17 kilometers ay makikita itong rough road na ito. So try natin sukatin kung ilang kilometro itong rough road. Lakas ng mga motor dito, no? May mga karga pang mga ganyan, no? Basket. Napakagaling nila mag-drive. Dato Itang Integrated School, Sitio Milis, Hinalaan, Hinalaan, Kalamansig, Sultan Kudarat. Okay naman yung pagka-rough road niya, hindi siya masyadong madulas. Kaso nga lang may portion talaga na malalim yung lubak. Nasa kagubatan na tayo guys. Kahit saan ka lumingon ay mga kabundukan na puno ng kakahuyan. Wala pang mga bahay. Ang tahimik ng lugar. Ayan o. Dito na yata yung may ginagawa. Ayan na. Dito na banda yung may pagbubungkal ng kabundukan. Dati wala ba tong putik, pero kaso inuulan kaya nagiging ganito na. Parang lugaw. Yeah. Grabe, tsokolate. So mahirap siya guys pag lalo na pag ano, madulas to guys. So mayroon pang ginagawang pagbubungkal ng kabundukan dito banda. Masad nga barangay dire? Nago ko na sir, takot sa barangay Wasay.
Wasay? Oh, pero tinago basit ko tinago. Wasay sakop sa Kalamansig pa rin? Oh, sakop sa naman si. Tinago. Medyo mahirapan siguro dito guys pag pag yung gulong ng motor ninyo ay mga miler. Kasi kita nyo naman napakadulas pa itong kalsada na ito. Right, bante sir. Thank you. Maganda talaga yung off-road na gulong. Kumakapit sa ganitong mga daan. Ba? Sold. Alright. So 17, 3, 4 kilometers yung buong walang yung rough road talaga. Tapos after 4 kilometers ay mayroon ng 1 lane na konkreto na bahagi ng kalsada. Ayos guys. Grabe. Kaya dito 4x4. Sa ngayon 4x4 lang muna kasi napakadulas po ng kalsada at napakatarik. Tapos pag mas konkreto na siguro to lahat, 4x2 ay kaya na. So dito ay buong bahagi na ng kalsada ang nakongkreto. Konti na lang yun guys. It's about 4 kilometers ang ongoing yung paggawa ng kalsada. Kape muna tayo dito guys. At damdamin muna natin ang ganda ng area na ito. Location natin guys is Sitio Mahayahay of Barangay Dato Wasay. Okay na po yung kalsada dito guys. Sementado na. Hanggang doon na to sa Senator Ninoy. Kung nakikita nyo yung kalsada na yan, madadaanan natin yan. Dito din sa kabila guys. Ang ganda. Wow. Super sa ganda. Greeny pa yung mga kabundukan dito guys. Hindi pa masyadong pinuputol yung mga kakahuyan. Sana ihinto na nila yung pagputol ng mga kahoy para naman mayroon pang madatnan yung mga susunod pa na henerasyon na ganitong mga kakahuyan ng ating mga kabundukan. Ito na po yung sentro ng Dato Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Yan, nililinisan na nila yung kalsada. Wow.
Napakaganda guys. Wow, grabe, super sa ganda yung view dito guys. Wow, amazing. Hanep na view. Uy, umuulan. Oh my god, ang lamig pa naman ng tubig ngayon. Huwag muna, mamaya na. Mapula yung lupa nila dito guys, oh. Pulang pula. Hanap tayo na masilungan. Lalamigin tayo. Kung walang masilungan, di mag jacket tayo. Wow, dito guys, oh my goodness, kasarap. Dapat din ng drone dito. Napaka epic yung view. Wow, super sa ganda guys. Amazing. Grabe kaganda itong lugar na to guys. Paraiso itong lugar na ito guys. Malamig, malilim, puno-puno ng magagandang tanawin sa paligid. Wow, amazing place itong area na ito. Good job DPWH sa paglagay ng alternative road na ito. Sana matapos na to para madali nang makatawid ang magkabilang municipality ng Calamansig, Libak, Ninoy Aquino, Bagumbayan, Isulan at magkalapit na mga municipality. Napakagandang mga tanawin na makikita dito guys. Super. Grabe to guys, oh. Nakatakot naman yan pag maglindol. Yung mga kabundukan dito guys, tinatabas, tinadaan yung kalsada sa gitna ng mga kabundukan. Bawat gilid ay bundok. Grabe, nakapatuwid naman itong pagka-trim nila dito guys, oh. Safe naman yan kasi bato. Ito guys, oh, pinadaan sa magabilaang bundok itong kalsada na ito. Yan, oh, bundok magkabilaan. Ang galing, no? Tapos ang haba ng mga punong kahoy na nakapaligid dito guys. Sarap sa pakiramdam pag ganito yung ihip ng hangin na humahampas sa ating katawan. Parang nasa centralized air condition office. Grabe yung karga niya guys, 2468. Tapos may dalawang case pa ng beer. Tapos may angkas pa. Super talaga itong mga riders dito sa area na ito, no? Kikita mo yan dito lang sa mga liblib na lugar. Oh, super ganda naman itong paggagawa ng kalsada na to, no?
Ang lawak ng mga kabundukan dito sa area na ito. Dam, masan nga barangay dre dam? Tinalon, sir. Ha? Tinalon, sir. Tinalon? Sakop sa Ninoy? Oo, Kulaman. Kulaman. Thank you ha. Sitio Tinalon o Barangay Kulaman, Senator Ninoy Aquino. Kulaman, part na to ng Kulaman pala. Alternative road guys, papunta doon sa Libak, pero masyadong malayo na po yung iikutan. Rough road pa, mahaba na rough road, kaya dito lang talaga tayo dadaan via Kalamansig. Alright, kung magdiretso tayo guys, papunta yan sa Isulan. So daanan muna natin ang Municipal Hall ng Senator Ninoy Aquino. Notre Dame of Kulaman Incorporated, Senator Ninoy Aquino. Right, pasukan muna natin ang kanilang Municipal Hall. Ito na po yung Senator Ninoy Municipal Hall. So yan po yung Senator Ninoy Aquino Municipality. So mula dito sa Municipality of Senator Ninoy Aquino ay pupunta na tayo sa Municipality of Bagumbayan. Gamit pa rin itong Libak, Kalamansig, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan, Isulan Road. At sabay pa rin nating alamin ang status ng daan papunta doon sa Municipality of Bagumbayan and Isulan, Sultan Kudarat. Ito na po yung Gapok Junction of Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Dito sa boundary ng Limway, Barangay Gapok, SNA. At kung mag right turn ka dito, ito yung daan papunta doon sa New Topi, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Papunta din yan sa Maitom, Sarangani Province. So diretso lang po tayo at papunta tayo sa Bagumbayan. Ito na po yung sentro ng Gapok, Gapok Central Elementary School. Thank you, come again. Ito na po yung boundary ng Senator Ninoy Aquino and Bagumbayan. Uy, ito hanap, pandamay ka. Dito sa junction na to guys, kung mag right turn ka dito, ito din po yung daan papunta doon sa New Topi. At magandang daanan yan kung galing ka sa Bagumbayan papunta doon sa Maitom, dahil hindi nyo na kailangang umikot pa doon sa Gapok. Right, dito yan sa junction ng Masyang
Bagumbayan, Sultan Kudarat. So may nasisira na ng mga concrete portion ng mga kalsada. Oh, wow, kaganda. Saan kaya yun? Municipality of Bagumbayan, Barangay Masyag of Bagumbayan, Sultan Kudarat. Farm. Dito tayo sa Masyag pa rin pala, Barangay Masyag, Bagumbayan. Pwede kayong mag-stop over dito guys, at marami silang mapagbili ang mga pagkain at mga prutas at iba pang mga agricultural products. Pagdating pala natin dito sa Masyag ay mayroon ng signal ng Telcos. Pwede dito ba? Tignan natin kung pwede tayo makapag-overnight ito. Nay, pwede matulog dire? Pwede mag-tent? Pag may tent, sir, entrance lang po yung bayadan mo, sir. Pagkano entrance? 100 po. Ah, Kung may tent na po. unsay ngalan na ni dire? Hagdanan rin. Ah, hagdanan. Pila ka hagdan ni dire kang padungan to? Wala po hindi lang. Unsa nga lugar din eh? Ano, sir, masyal po. Ang Barangay Masyag. Ah. Asa ang bayad gang? Ito, nasa may kami. Ah. Hi kagang. Hi. Hagdanan Ridge, the 10th city of Sultan Kudarat. Ito po yung Hagdanan Ridge dito sa City Falls, Masyag, Bagumbayan, Sultan Kudarat. May mga bundok yan dyan guys, pero hindi natin makita dahil natabunan ng mga fog. Tapos doon sa taas, yun yung view deck. Tanaw mo yung mga magagandang mountain formation dito sa paligid ng Hagdanan Ridge. Dito po tayo nag-overnight at naka-tent tayo. 100 lang yung binayaran natin, entrance lang yung babayaran. Kung pupunta pala kayo dito at mag-day tour lang, ang entrance dito is 100 pesos. So kung mag-overnight kayo na may dala kayong tent, entrance lang din yung babayaran nyo, 100 pesos. Hagdanan Ridge,
of Sitio Falls, Barangay Masyag, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Tuloy na yung biyahe natin guys, mula dito sa Hagdanan Ridge papunta doon sa Bagong Bayan, Isulan, and Takurong City. Grabe ang lamig pala dito guys, para kang naka air condition. Hinintay ko sanang mawala tong fog, pero ayaw pa rin, so diretso na lang tayo. Kung pupunta ng papunta ng Senator Ninoy, ay dito talaga yung daanan. May kuwan dito guys, mayroong landslide. Ginagawa ng protection para sa landslide. Yan, prep. PTM Kapamilya. I love PTM Kapamilya. Salva. Welcome to Barangay Chua Health Center. Barangay Chua. Morning. Nalulusaw na ang fog dito sa area na ito, sa Barangay Chua. Pababa na tayo guys, papuntang Bagong Bayan. So kanina pa tayo ng pababa. Dapat kondisyon yung sakyanan nyo dito guys kung aakyat kayo dito, dahil maraming mga uphills and downhills na inyong madadaanan, at makurbada pa. Tapos mayroon din mga nasisirang portion ng kalsada. Itong tulay na to, kurbada. Kurbada na tulay, curb din. Upper Mono Bridge. Upper Mono Bridge. Kunti na lang yung mga kahoy na nakatayo. Ayan, kalbo na talaga pati dito guys. Wow. Kunti lang ang nakikinabang. Wow, ganda na dito guys. Kita na natin yung bayan ng Bagong Bayan. Dito na tayo sa para lang to guys, Dato Sangki Akoy Elementary School. I love Titulok. Yan yung mga kabundukan na tinatawid natin guys. Wow, dito na tayo sa bayan ng Bagong Bayan. Pasukan muna natin ang kanilang municipal hall. Ito po yung Bagong Bayan Municipal Hall. Yan. Katauhan Bagong Bayan. Yan po yung bayan ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Next municipality natin is Isulan, Sultan Kudarat.
Esperanza, Isulan, Biwang. Kung magdiretso tayo guys, ito yung daan papunta sa Esperanza. Right turn lang tayo dito. At ito yung daan papunta sa Isulan, Sultan Kudarat. Dito tayo sa Barangay Buwal, Isulan, Sultan Kudarat. At yan po yung junction Buwal. Tapos dito na dito guys. Dito na tayo sa sentro ng Isulan, Sultan Kudarat. Dito na tayo sa National Highway ng Isulan, Sultan Kudarat. Pamilihang bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Dito sa rotunda na to guys, kung magdiretso ka, yan po yung daan papunta doon sa Esperanza, papunta doon sa Cotabato. Right turn lang po tayo at papunta tayo sa Tacurong City. Mayroon lang itong 11 kilometers papunta doon sa Tacurong. Yan po yung Municipality of Isulan, Sultan Kudarat. At mula dito sa Isulan ay pupunta na tayo sa Tacurong City. Ito na po yung Sultan Kudarat Provincial Capital and Provincial Hospital. Provincial Capital of Sultan Kudarat. Oh, super sa ganda guys. Dito naman sa kabila ang kanilang Provincial Hospital. Ano, ganyan guys. Sultan Kudarat. Ito po yung Sultan Kudarat Provincial Hospital. So swerte yung mga taga Sultan Kudarat dito guys, dahil pag ma-hospital yung mga kapamilya nila ay wala po silang babayaran kahit piso. Cha-charge yan sa PhilHealth, sa Malasakit Center, sa DSWD
At kung may excess pa rin ay babayaran yan ng provincial government. Kung pwede pala sa isang probinsya na ganyan, bakit kaya na hindi pwedeng magawa sa ibang probinsya? Diba guys? Yan ang tunay na nagpapakita ng tunay na serbisyo para sa kanilang mga constituent. Recap lang po ng ating biyahe ngayong araw mula doon sa Libak, Sultan Kudarat hanggang dito sa Senator Ninoy Aquino ay konkreto na po yung kalsada. Meron lang around 3 to 4 kilometers na rough road at ongoing po yung pagkukongkriting at pagtatabas ng kabundukan sa area na yan. Madadaanan naman po yan sa mga pick-up type na mga sasakyan at mga motorcycles. Extra careful lang po yung mga motorcycles lalo na pag umuulan dahil madulas at maputik po yung kalsada sa bahagi na may ongoing construction. Mula naman sa Senator Ninoy Aquino papunta dito sa Tacurong City ay konkreto na po yung kalsada. Sa kabuuan ay hindi pa ito advisable sa mga maliliit na mga sasakyan. Recommended lang ito sa mga pick-up type na mga sasakyan at mga motorcycles. So meron itong total distance na 148 kilometers with an estimated travel time of 4 hours.